na. Hindi ka ba nasabay? Sandali lang, tatapusin ko ito. Iiwanan na kita. Sus Mariosep naman tao ito, oh. Hindi mabiro. Ikaw itong kanina ko pa iniintay, eh. Balik ka na. Hoy, Karyas, yung koleksyon mo, bigay mo kay Roland, ha? Aba, bakit pa? No. Hindi ko naman kayo amo ah. Hindi mo ba alam, siguro ko may ako ito. Kaya amin yan. Berto, ginugulpi naman sila Turko. Pero natin. Huwag na. Mahirap na masabit eh. Tayo na. Kung ayaw mo ako. Bitiwan niyo ko. Hoy, wala nang kalaban. Wala na. Maraming salamat sa inyo ah. Kung hindi dahil sa inyo, siguro basag-basag ang mukha ko. Siya nga pala, ako si Karyas. Ako si Berto. Si Ambo. Swerte ka, dumating kaming dalawa. Kung hindi, mata mo lang ang walang latay. Lagi. Ay, yung bag ko. Siya nga pala, Berto. Bilib ako sa tapang mo at bilis. Sana balang araw, makaganti rin ako sa'yo. Huwag ka sa akin magpasalamat kay Ambo. Thank you. Tayo na, Ambo. Boss, pasensya ka na. Hindi na maulit ito, boss. Talaga! Ilang beses ko ba sasabihin sa iyo na huwag kang lalakad na mag-isa? Boss, si Carding kasi, ang tagal dumating eh. Naisip ko naman, boss, baka abutan ako ng alat, kaya maaga na ako umiskerda. Ikaw, Carding, bakit hindi ka sumipot? Kasi, boss, eh... Ano kasi? Huwag ka sasagot sa akin kasi. Sa susunod, tatama ka sa akin. Karyas, ito ba ang Bertong sinasabing tumulong sa'yo? Ay tauhan ni Mr. Gomez. Boss, hindi lang ho tao. Siya pa hong pinagkakatulan ni Mr. Gomez sa bodega na pinagdadala niyo ng Epictos. Sige, magpahinga ka na. Castro, sumunod ka sa akin. May pag-uusapan tayo. Berto, matanda na ako eh. Huwag mo na akong pag-aksayahan ng panahon. Mabuti pa. Umuwi na lang tayo sa probinsya para makasama natin ang kapatid mo bago ako mamatay. Ang itay naman. Kaya ako nakikipagsapalaran dito sa Maynila. Na narito mga espesyalista sa sakit nyo. Nung maliit pa ako, kayo na nagtaguyod sa amin. Buhat na namatay si inay. Kaya pabayaan niyo naman ako para kahit paano madugtungan ko ang... Salamat, anak. Salamat sa iyong pagmamahal. Pero huwag mo sanang pababayaan ang iyong sarili. Huwag ko kayong mag-alala, itay. Siya nga pala, huwag niyo kakalimutang inumin yung gamot niyo mamaya. Bukas, pag uwi ko, dadala ko kayo ng prutas. Salamat. Salamat. Berto, magandang hapon naman. Magandang hapon naman. Kamusta ang sakit niyo? Mabuti, ito Alam mo naman sakit ko. Pasumpong-sumpong. Oy, Berto, hindi ka mapapasok. Duty mo ngayon, ah. Palis na nga ako eh. O itay, mga pinagbiling ko sa inyo, yung kakalimutan ha. O sige po. Sige, mag-iingat ka. Lalakad daw Oo. kami. Sige.
Siya nga pala. Dumating na ba si Berto? Wala pa ho, sir eh. Hindi ko pa ho nakikita. Pagdating niya papasokin magad siya rito. Yes, sir. Pakiayos mo lang itong papeles. Yes, sir. Hello? Oh, Berto. Kanina ka pa hinihintay ni Mr. Gomez ah. Sige na, pumasok ka na ron. Oo, akong bahala. Hintayin niyo ako dyan at darating ako mamaya. Oo, sige. Okay. Berto, Magandang umaga, maupo sir. ka. Alam mo ba, Berto, kung magkano halaga ng mga kargamentong nawala sa kamay mo? Alam kong hindi mo kagustuhan ang mga nangyari. Alam mo namang hindi isa nagmamayari ng mga kargamento sa bodega. Mr. Gomez, itinaya ko na nga ang buhay ko para umatang ang mga kargamento. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Tulad ng sinabi ko sa'yo, sa akin ay wala kang problema. Maaari kitang pagbigyan. Pero, mahirap mangyari yun. Humigit kumulang sa kalahating milyong piso ang mga ninakaw sa bodega. Sa tulad mo, yan ay isang kayamanan. Mr. Gomez, sa huling pagkakataon, tulungan niyo naman ako para patunayan na wala akong kinalaman sa nangyari na kawan. Alam mo, Berto, sa bagay na yan ay wala akong magagawa. Pero ang payo ko sa'yo ay makipagkita ka kay Mr. Mortel. Ikaw pala si Berto. Isang ex-convict. Alam ba mali kita ipabalik sa bilangguan? Boss, mahirap na tao lang ako. Ayaw ko na bumalik doon. Pagkatrabuhan ko na lang halagang yun. Kulang-kulang kalahating milyon. Pagtatrabahoan mo. Baka matandang kulubang ka na. Hindi ka pa makabayad. Alam mo, hindi ako mapangaping tao eh. Pagbibigyan kita. Basta pangatawan mo lang ang pangako mo. Nagkakaintindihan tayo. Sige. Patatawag na lang kita. Aalis na ako. Boss, hindi naman sa pinangungunahan kita. Pero baka yan pa tumimbog sa atin eh. Tsaka, andito naman ako ah. Alam ko ang ginagawa ko. At saka ka na ako mapila. Kapag hindi ka na mainit sa alam.
Tulad na ipinangako mo, Berto. Ito ang unang trabaho mo. Andiyan lahat ang kakailanganin mo. Boss, hindi itong linya ko. Pagawa mo na lahat. Huwag lang ito. Mamili ka. Mabulok ka sa bilangguan. O gawin mo yung inutos ko. Hindi ka ba natutuwa niyan? Nakakabayad ka na sa akin. May pera ka pa. Nagsilang pasensya ko, Berto. Ang gusto ko, malinis ang trabaho. Nagkakaintindihan pa tayo. Mga bata, tayo na. Ikaw pala si Berto. Sa ex-convict. Alam mo bang maaari kita ipabalik sa bilangguan? Kulang-kulang ka lahat ng ito. Pagtatabaw mo. Saan ka ba namang galing? Gabing-gabi na eh. Sa ibaba, pinagbilinan ko lang yung bagong gwardya. Baka tayo masalisihan, mahirap na.
Berto! Hoy, Berto! Napapano ka? Wala ho, Itay. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Wala ho, Itay. Pero na siguro... Masama kumakain, yata hindi sa magandang mura gabi. mo. Minom ka muna ng kape. Eto, mainit pa. Sa inyo na yan. Galmusin na ako ng umaga eh. Ba't ba nagkakaganyan ka? Ano bang nangyari? Berto! 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 Ambo! Ambo! Bakit? Hinahanap mo ni Karyas! Bakit, Karyas? Hinahanap ka ni Mortel. O sige, bababa na ako dyan. Berto, huwag kang manaog. Masamang katawan mo. Papanikin mo sila. Hindi na bali, Tay. Ako na lang bababa. Matigas ang ulo nito. Anong kailangan sa akin ni Mortel? Ayos na ang lahat. Gusto ka lang makausap ni Mortel. Sige, susunod na ako. Split na ako. Salamat ha, Tambo. Ano palagay mo sa akin, Walis? Ambo ang pangalan ko. Pare din yun. Uupakan ko na yan. Berto, mukhang minilihan ka sa akin, ha? Kung pagkakakwartahan yan, sama mo naman ako. Hindi pwede. Delikado to eh. Maski anong delikado, ang magagawa mo, magagawa ko rin. Hindi pwede. Sige naman, sama mo ako. Berto, sama mo ako. Sige na, pwede naman ako eh. Berto, masama akong kaway, pero mabait ang kaibigan. Kung may pagpapatuloy mo malinis sa trabaho, magkakasundo tayo. Siya pala yung sinasabi mong bago. Berto, kamusta ang tatay mo? Kailangan siya maoperahan. Sa lalong madaling panahon. Oh, ba't hindi mo pa siya ipaopera? Kailangan ng malaking halaga. Para sa paunang bayad. Wala ka ng problema. Kausapin mo lang si Mortel. Pag pinahindihan ka niya, sabihin mo sinungaling ako. Mahirap yata yung sinasabi niyo. Malaki pa udong kay Mortel. Eh bakit hindi mo subukan? Wala namang mawawala. Tayo na, Berto. Ano pa hinihintay natin? Tayo na. Roland, nandiyan ba si boss? Wala eh. Saan ba nandun? Mayroon na darating na malaki epektos. Pero darating yon. Ganun ba? Ang mabuti pa, Berto, sa loob na tayo maghintay. Hindi na. Dito na lang ako. Ikaw, Ambo, anong gusto mong inumin? Kuha mo lang akong lason. Oh. Teka, para sa daga o sa itis? Eh kung para sa ito kaya kita. Ikumpara mo po tayo. Tayo na. Paano ba ito, Berto? Ginagalit ako nito, ah. Papainumin daw ako ng lason sa daga. Pambira ka naman ba, dili ka mabiro eh. Berto, Oh, Berto, tinatawag ka. Lapitan mo na. Huwag mo nang tingnan. Maupo tayo rito. Mauna ka. Ikaw na. May kailangan mo ba kayo sa akin? wala naman. Huwag mo nga akong hinoho. Tumatanda ako eh. Ikaw ang bahala. Si Mortel ba kailangan mo? May problema? Pera? Castro, Huwag kang mag-alala. Hayaan mo. Tutulungan kita pagdating niya.
Morning, Morning. boss. Boss, Berto. Kausap ni Rona. May mahalaga daw sasabihin sa'yo si Berto. Ano yun? Kung pwede raw, pautangin mo siya ng pera. Kapos kasi siya sa budget eh. Hindi ba, Berto? Magkano ba kailangan mo? 1,000 lang. Tayo na sa loob. Berto! Berto, ano ka ba naman? Kaya aga-agay nakakunot ang mukha mo. Parang Biyernes Santo. Alam mo, Berto, pagka ganitong umaga, kinakailangan laging masaya mukha. Siya nga pala, hindi ba nakapagpaunang bayad ka sa ospital? Ayun pala eh. Hayaan mo na ang mga doktor ang umasikaso sa tatay mo. Siya nga pala, mukhang masama ang tama sa'yo ng asawa ni Mortel, ah. Ambo, baka mapasama tama mo sa akin. Walang ibang dahilan. Pag magandang loob sa akin ni Rona. At kung nagkaganon man, hindi kami talo. Malaki utang na loob ko kay Mortel. Mr. Reyes, Kumusta? sit down. Mahalaga ang sadya ko sa'yo. Tungkol saan? Baka naman pwedeng Huwag ka manggalala. Mga tawang ko sila. natiklo ng mga alagad ng batas ng papeles ko sa negosyo. Nang minsang ready ng aking bodega. At yan ay malaking ebidensya laban sa akin. Sa kasalukuyan, hawak ng judge ang aking mga papeles. At handa ako magbayad kahit magkano. Mailigpit lang ang judge na may hawak ng kaso. At mabalik lang ang aking mga papeles. Nasaan ang pera? Address at larawan ng judge. Mr. Reyes, hindi ka nagkamali ng nilapitan. Pwede ka na matulog. Castro, patawag si Berto. Narito na bang lahat ang transcript of record sa kaso ni Reyes? Opo, sir. Mabuti. Pagkatapos ng pag-aralan, ang lahat ng ebidensya laban sa kanya, sa susunod na hearing, maaari na ako magbigay ng desisyon. Alam niyo, Judge, yan si Mr. Reyes ay may impluensya. Balitang-balita ang kanyang mga abogado na naglalagay, makakuha lang ebidensya. Mabuti na lang, Judge, sa inyong sala na punta ang kaso. Alam mo, Cesar, hindi lahat ng bagay nabibili ng salapi. Subukan niya akong bilhin at lalong bibigat ang ebidensya laban sa kanya. Alis na ho kami. O sige. Judge, patuloy na ho kami. Sige, magkita tayo bukas. Sige ho.
Oh, kumusta lakad nyo? Ayos, dala na namin yung pera. Boss? Tingnan mo nga naman pag binabenas ng tao. Dating ng dating ang mga donasyon. Tutuloy natin ang buwenas ko sa Montihan. Lalakad tayo. Hindi ba yan ang gusto mo? Uuwi na lang ako. Pagod ako eh. Gusto ko magpahinga. Masama ang katawan ko eh. O ikaw, Berto, baka gusto mo sumama. Wala akong hilig sa sugal. Ako na lang sasama. Ako, boss. Ako rin, oh. Boss, ako na lang maghatid kay Rona. Wag na. Baka mahawa pa ako sa kabalilyasuhan mo. Hindi bale. Sumama ka lang sa akin. Alberto, ikaw lang maghatid ka Rona, ha? Akarding, maleta, dali mo. Okay, boss. Yan na. Hindi ka na ba papasok? Hindi na. Iahad ko pa ito sa garahe. Nahihilo ko eh. Hatid mo nga ako sa loob. Huwag ka muna umalis. Hindi, dito na lang ako sa labas. Mag-usap muna tayo. Mahirap na. Baka may makakita pa sa atin. Bakit ba takot na takot ka? Ano ka ba? Manhid o bakla? Umiiwas lang ako sa mangyayari. Iginagalang ko si Mortel. Ayokong pagdating ng araw. Tawagin niya ako ahas. Mortel! Puro ka mortel! Ano ka ba? Kaibigan ba inuutos na ka pumatay? Boss, nasundan namin si Berto sa lugar na pinangyarihan. Hindi namin inabot. Nang puntahan naman namin sa bodega, wala. Pagkatapos, pinasadahan namin sa bahay niya. Wala rin doon. Shit! Saan kaya nagsuot ang tarantadong yan? Mortel, Alam ko na nangyari. Saan kaya ang Berto yan? nasa bahay ko siya. Ano? Nasa bahay mo? Iniisip kasi niya na baka may nakakita sa kanya nung nangyari yon. Ang mabuti pa kaya atago natin siya sa rest house. Baka mamaya mahuli siya ng mga pulis dito, pati ikaw, tayo lahat matimbog. Yan din iniisip ko. Castro, Carding, dalhin niyo si Berto sa rest house. Wag na, ako na lang. Bakit kailangan pasamahan mo pa siya sa mga wanted na to? Baka sa halip na makaiwas tayo, lalo tayo mabulilyaso. At masigit mo silang kailangan dito. Bueno, lumakad kayo ng madaling araw. Para ligtas kayo sa checkpoint. Mag-ingat ka, ha? O sige, alis na ako. Kayo dalawa. Puntahan niyo si Carillas at si Ambo. Sabihin niyo sa kanila, mag-gaylo muna. Papatawag ko na kung kailangan ko. Sige na, sige na.
Magandang umaga, Aling Rona. Magandang umaga naman ho, Mang David. Mang David, pakikuha nga ng mga maleta dun sa likod ng kotse at pakipasok na lang sa loob. Opo. Tayo na? Berto, halika tuturo ko na sa yung kwarto mo. Ito ang magiging kwarto mo. Kung may kailangan ka, tawagan mo na lang si Mang David. Rona, salamat. Huwag mo intindihin yon. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. At pagkatapos, mamamasyal tayo nang malibang ka naman. Dito lang tayo. Sige. Malalim yata iniisip mo. May tutulong ba ako? Naalala ko lang si Itay. Nasa ospital. Malubha siya eh. Nag-aalala nga ako. Ako na nangyari sa kanya. Hindi ako nakadalaw bago tumakit dito. Huwag kang mag-alala. Bukas ng umaga, luluwas ako ng Maynila upang malaman ko anong balita tungkol sa'yo. At aalamin ko na rin ang kalagayan ng tatay mo. Salamat, Rona. Napakabuti mo sa akin. Hindi ko alam kung paano. Ginagawa ko lang yun dahil sa... Ang mabuti pa, magpapahinga na lang ako. Maaga pa ako aalis bukas eh. Rona, ayos na lahat. Maraming kaso sa turko. Kaya absolved na si Berto. Mabuti naman. Kailangan pumunta na ako ng Baguio para sunduin si Berto. Huwag na. Castro, Boss. magutos ka sa isang toho natin para sundin si Berto. Ha? Boss! Saan kaya humari makausap si Berto? Bakit? Kasi ang tatay niya, inatake na naman malubha eh. Ganun ba? Castro, pasundo mo ngayon din si Berto. Lakad na. Lalakad na ako.
Berto. Dok, anong lagay ng itoy ko? Simula pa kagabi ay ayaw nang tumanggap ng gamot ng kanyang katawan. Sa buhay ng tao, dumarating ang pagkakataon na kinakailangan niyang isauli ang buhay na hiniram. Dok, wala na ba ibang paraan? Kahit magkano magbabayad ako. Ginawa na namin lahat ng aming magagawa. Tibayan mo loob mo. Itay. Itay. Ako si Berto. Ay. Ay. Berto. Ay. Berto. 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 Castro, si Mortel. Nasa loob, nagpapahinga. Gusto ko siya makausap. Sandali lang. Boss? Boss? Andiyan si Berto. Hinahanap ka. Berto. Pasensya ka na, hindi ako nakadalo sa libing ng tatay mo. Nakikiramay ako. Gusto kitang makausap ng sarilinan. Oo, doon tayo sa beranda. Oh, maupo ka. Ayoko nang pumatay. Ano? Hindi ko masakyan ang sinasabi mo. O baka naman, hindi mo nalalaman ang sinasabi mo. Bayad na ako sa mga pinatay ko. At ang naging kabayaran, ang aking ama. Gusto ko na magbagong buhay. Baka iniisip mong, Hindi ko gagawin yun. Hindi mo ba naisip na ako rin ang puputukan? Sakaling kumanta ako sa mga lagad ng batas. oo, ikaw nga puputukan. Pero ang papagang kaso mo, lalo na kapag nalaman nila na akong utak. Hindi ako ganun. Ganun pa man. Hindi pa rin ako nawawalan ng pagtitiwala sa'yo. Pagbibigyan kita, kung yun ang balak mo. Pero sa isang kondisyon. Meron tayong malaking deal na darating sa linggo. Pagkatapos nun, bahala ka na sa buhay mo.
Berto, ano nangyari sa usapan niyo ni Mortel? Pumayag ba siya? Oo. Pero sa isang kondisyon. Ano yun? Pagkatapos ng malaking deal, sa darating na linggo. Kung ganon, makakapagbagong buhay na tayo. Sinasabi ko na nga ba eh. Ahas. Castro, kinakailangan malaman to ng Mortel. Ito na. Mr. Ortega, ang pera. Ang epektos. Nasa truck. Okay, boss. Nasa atin ang pera. Atin pa epektos. Si Mortel. Hihintayin kanya sa lumang bodega. Roland, samahan mo siya. Ikaw na ang bahala. Yung bili ng Mortel. Reyes, Ambo, sakay na. Karding, Tari, balik sa warehouse to. Tayo na. Para. Bakit? Ang bili ni Mortel, ikaw lang gusto niya makausap. E paano yung party namin? Siya nga naman, Roland. Para ang parte namin. Ibibigay nila kay Berto ang parte nyo. O sige, bumaba na kayo rito. Laki sa bahay. Sasama na kami si Berto. Oo. Wag na. Tayo lang ako sa bahay. Sige. Karayas, akin ang mga baril nyo. Baka masita pa kayo dyan. Kaya na, Berto. Ayun ka namin, ha? Tayo na sa bahay. Ano ibig sabihin nito? Bilib ako sa tapang mo, Berto. Mortel,
Hindi ba ito yung truck na nawawala? Diyan ako hindi bilib sa'yo. Mahina utak mo. Akala mo siguro kaya mo utak ko, no? Pati si Rona gusto mo kunin sa akin. Castro, bumisita kay Caron. Magsama ka na dalawang bata. Alam mo na ang gagawin sa kanya. Mortel, kung ano ang binabalak mo, gawin mo na. Huwag ka mainip. Kayo na bala dyan. Ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Pati ang makinilya, sinusuntok mo. Hindi ko malaman kung paano ko tatapusin yung kasaysayan ito. Ang hindi ko maintindihan ay kung ano nangyari kay Rona. Mabuti pa, kalimutan mo na lang yan. Mahusay ka namang kwentista. Bakit mo pa pinagpupursigan ng istoryang yan? Marami naman dyan ah. Hindi pera ang kailangan ko. Isang malaking karangalan ang makagawa ko ng isang true-to-life story. Kaya kailangan tapusin ko ito. Eh ano magagawa mo? Eh wala naman palang katapusan ng istoryang ginagawa mong yan. Gagawa akong paraan upang magkita kami ni Berto. Diyos ko namang manding, eh delikado yung gagawin mong yan ah. Hintayin mo si Sargento. Sige po. Sige. Magandang umaga. Yes, sir. Andiyan ba si Lieutenant Romero? Nasa kanyang kwarto. Salamat. Maupo muna kayo doon. Sige. Hoy, Pare. Paring Manding! Halika! May Halika! kausap yata eh. Babalik na lang ako. Hindi. Si Edmond. Ang leadman namin. Pusta. Paano, sir? Tutuloy na ako. Sige. Upo ka! Ano naman kaya ang maipaglilingkod ko sa kumpare kong bihira na magpakita sa akin ngayon? Alam ko na. Sa 1 linggo nga pala, birthday ng inaanak ko. Hindi ko nakakalimutan yung pare. Nakabili na nga ako ng regalo eh. Hindi yung pare. Babae! Hindi pare. Yung tungkol kay Castro at Carding. Yung pinatay na isang gabi. Bakit naman naging masyado kang interesado ron? Wala. Alam mo kung may mga writer, we're always searching for a new one. Nagbabaka sakali makabuo ng isang true-to-life story. Palabo yan, pare. Alam mo, mula nung 1969 hanggang ngayon, unsolved case yan. Masyadong magulong file ng mga taong yan. Pati na si Mortel? Paano mo naman natiyak na siya? Kasi, nag-aaral pa lang ako noon. Madalas ko na marinig at mabasa ang pangalang yan. Alam mo, matagal na naming suspect yan. Pero wala kami makuha ebidensya, kaya hindi namin makasuhan. Si Castro, si Carding, saka si Daning Balisong. Sila sana magiging lead namin. Pero walang nangyari. Nadisgrasya lang. Pero pa isa, si Ambo. Hindi kumanta. Maski na anong gawin na pahirap namin, walang nangyari. Alam namin natatakot yan. Dahil may impluwensya si Mortel. Lalo na ngayon. Puro legal na lahat ang mga
negosyo niya. Ito ba si Embo nasa Bilibid ba? Wala na. Noong isang taon, nabigyan siya ng parol. Kaya ngayon, naninirahan na siya sa Bulacan. Pare, masyado na yatang matanda ang pinag-uusapan natin. Mabuti pa kaya mag-almusal muna tayo sa kantina. Hindi pa ako nag-aalmusal eh. Alam mo kung anong kulang sa'yo? Oo, alam ko na. Sige, mag-aasawa na ako. Pero pumunta muna tayo sa kantina, mag-almusal muna tayo. O sige, marami pa nga akong tatanong sa'yo eh. Mawalang galang na nga ho. Magandang araw ho. Pwede ho ba magtanong? Pwede. Saan ho ba matatagpuan si Ambrosio Grecia? Yun ho bang kulutang buhok? Matangos ang ilong? Bakit? Sino ba kayo? Pulis ka ba? Hindi. Gusto ko lang siya makausap. Tatay ko siya eh. Pwede ba sumama ko sa kanya? Hali kayo. Sasamahan ko kayo. Sige ho. Tay, may mahanap ko sa inyo. Magandang araw ho, mga ambo. Sino ka ba? Hindi kita kilala. Ako ho si Manding. Pwede ko ba kayo makausap? Sige na anak, masok sa loob. Anong kailangan mo sa akin? Manunulat ho ako. May mahalagang impormasyon ho kung gusto malaman sa inyo. Reporter ka ba? O informer? Hindi ho. Kwentista ho ako. May gusto lang ho malaman kay Berto. Hindi ko alam kung saan siya nakatira. Maaari ba tigilan nyo na kami? Hayaan nyo naman kami makapagbagong buhay. Mga ambo, paano kayo makakapagbagong buhay? Lalong-lalo na si Berto. 3 linggo pa lang ang nakakaraan ng patay niya si Castro. Alam ko na ang lahat tungkol kay Berto. Malinis ang hangarin kung makatulong sa inyong pagbabagong buhay. Kaya samahan niyo na ako sa kanya. Berto! Berto! Si Manding. Meron daw siyang importante sasabihin sa'yo. Anong kailangan mo sa akin? Natatanda mo ang diary ko. Paano mong... Napulot ko ito nung gabing patay mo si Castro. Kaya kung ko ikaw, Sumuko? Para ano? Para mabulok sa loob ng bilangguan? Dahil meron isang taon dapat magbayad. At magdusa. hindi yan ang ibig ko sabihin. Interesado akong isulat ang buhay mo. May binubuo akong kasaysayan. At kung tutulungan mo ako na matapos agad, ay madali ko may bebenta. At yan ay malaking tulong para sa pagbabagong buhay niyo. Matanda na ako, Manding. Inalimutan ko na yun. Kung maaari sana, kalimutan mo na rin iniisip mo.
Berto? Berto? Sino nga ba yung kausap mo? Si Manding, sa manunulat. Manding? Ipay ko si Rona. Oo. Akala ko'y Nailigtas ako ni Ambo. Nang gabing saksakin ako't bulagi ng hayop na kastrong niya. Manding, nakikita mo ba to? At siya, yan ang dahilan kung bakit ko siya pinatay. Ngayon, sabihin mo nga sa akin kung paano ko yung magbabagong buhay. hindi pa huli ang lahat. Maaari pa kayo magbagong buhay. Inuulit ko, kung tutulungan mo akong matapos ang kasaysayan ito at may benta ko sa malaking halaga, ay makakatulong sa pagpapagamot mo kay Rona. Hindi ko hangad ang pera, kundi karangalan. Nauunawaan kita. Pero paano naman kami? Dinaramdam ko man din. Hindi kita mapagbibigyan. Kung sakaling magbagong isip mo, kalakip nito ang aking kareta. At yan mo ako matatawagan. I'm home! Good news! Nakausap ko si Hoy, ikaw talaga, Mr. Writer. Hibang na hibang ka sa istoryang ginagawa mo. Para kang bula. Lagi ka nawawala. Nakalimutan mo na ako. Pati na ang anak mo si Cheche. Oo nga naman, Daddy. Malapit na ang birthday ko. Siyempre, hindi nakakalimutan ng daddy. Kaya lang, medyo abala sa trabaho para may panghanda sa birthday mo. Di ba? Promise yan, Daddy, ha? Oo! O sige, sige na. Huwag mo nang bulahin yung anak mo. Mag-shower ka na at paghahain na kita. O, mamaya kukwento ko sa iyo tungkol sa napag-usapan namin ni Berto, ha? Oo na. Happy birthday to you! Ano pala pare? Sandali lang, ha? Sige. O sige mga bata, magsipo na kayo doon sa inyong upuan at padadala na lang kayo ng pagkain, ha? O anak, ikaw nang bahala sa kanila, ha? Opo, O Mami. sige pare, mare, doon na muna tayo. Hoy, pare. Oh, alam ko hindi na kayo darating eh. Pwede ba naman Pare. yun? Kumusta ba? Alam mo naman ang klase ng trabaho namin eh. Oh, halika kayo sa loob. Andito yung anak mo. Hmm. Oh, pasok kayo. Hoy, kumare. Kumusta na? Pare. Uy, pare! O, Cheche, halika rito. Dito ang ninong mo, dali. Halika. Wow, Para happy sa birthday, Cheche. Para sa'yo. Ito naman ang galing sa akin. Dalaga na yan, ha? Salamat Say thank po. you. Welcome. O sige, sweetheart, puntahan mo na yung mga bisita mo, ha? Opo, Mami. O sige, pare, mare, doon muna tayo, oh. Oh, dito tayo. Sweetheart, pakikuha mo sila mainom. Ah, oo nga pala. Sandali lang, ha? O na. Berto, saan ka ba pupunta? Nilalakarin ako. Eh, saan ka ba talaga pupunta? Makikipagkita ako kay Mortel. Sasamahan na kita. Huwag na. Kung ano man ang mangyari sa akin. Ikaw nang bahala kay Rona. Berto! Baka ako ano na yan, pare. Hello? Sino to? Kung gusto mong malaman ang magiging wakas na aking kasaysayan, kinakailangan makipagkita ka sa akin. Mamayang alas 10 ng gabi. Berto, Gusto kong maging saksi ka sa mangyayari. saan ka na ron? Magpunta ka sa number 400. Sandali lang, susulat ko. Sandali. Number 400. Jetta Circle. Horseshoe Drive.
Alis muna ako. Ikaw na muna ang bahala sa kanila. Saan ka ba pupunta at sino kausap mo? Mahalaga lakad ko. Saan ka nga pupunta eh? Makikipagkita ako kay Berto. Okay? Mare, si kumpare. Nandyan lang, nagpunta lang CR. O beer, baka wala na kayong beer dyan. Meron pa oh. Pare, ito ba ang bahay ni Mortel? Oo, bakit? Importante eh. Pwede ko ba siya makausap? Sorry boss, hindi na tumatanggap ng bisita si Mr. Motel. Lalo na sa ganitong oras ng gabi. Mabuti pa, bukas ka na lang bumalik. Eh kasi kailangan ko siya makausap eh. Nang gabing iwan mo ako sa bodega, akala mo siguro, tapos na ako. Talagang marunong ang Diyos. Alam niyang malaki atraso mo sa akin at kay Rona. Kaya pinagharap niya tayo. Kaya ako nagbalik. Upang kahit papaano makabayad ako ng utang sa iyo. Tignan mo ko ngayon. Isang inutil. Sana, mapatawad mo ako. Huwag mo kong ululin. Alangan sa isang hayop na katulad mo. Ang nagmamakawa. Berto, matanda na tayo. Sana maintindihan mo ako. Matagal ko na inihanda ang perang ito. Sa halagang ito, maaari ka na magbagong buhay. Mortel, kung ano man yung binabalak mo, huwag mo na ituloy. Kung nagdududa ka, ikaw na magbukas. Sarento, check the area. Yes, sir. Ikaw, doon. Ambo, nasan si Berto? Bakit tumigil ang putukan? Ewan ko nga eh. Pero malapit na tayo sa bahay. Berto! Berto!